ating lahat mga kaibigan, muli na namang nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Ito mga kababayan ha, nakakagulat at nakakagulantang ito ano. 7 patay ay natagpuan ano, na nakabaon. Buong pamilya to mga kababayan ha. Sa bayan ng Lanao del Norte mga kababayan. Itong buong pamilya ay natagpuan nga na wala ng buhay at nakabaon ito mga kababayan. Ano, grabe ito. Ano bang nangyari sa mundo natin ngayon? Ito talaga napakadami. Kung mayroon tayong mga naibalita nung mga nakarang araw na patayan, ito talaga ang napakatindi nito mga kababayan. Dahil ito nga, buong pamilya ito, 7 katao ang natagpuan nga na wala ng buhay at nakabaon pa mga kababayan. Ano, na talagang tinatago ito mga kababayan. Para hindi siguro no makita kagad, pero nga natagpuan ito ng isang residente sa isang sitio, isang liblib na lugar mga kababayan ha. At yun ang napakahirap daw ng signal doon at hindi masyadong napupuntahan itong lugar na ito. Bakit doon dinala itong buong pamilya na ito? Ang nabalitaan natin mga kababayan ay itong buong pamilya na ito ay naghahanap ng trabaho o magtatrabaho sa Cebu. May nag-recruit daw nito mga kababayan ha, para magtrabaho nga sa Cebu, pero nga ito ay natagpuan nga na wala ng mga buhay at nakabaon pa sa lupa mga kababayan. Ito na nga wag na nating patagalin. Talagang ito mga kababayan, nakakagulat ito, karumal-dumal talaga itong pangyayari na ito mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. 7 bangkay natagpuang nakabaon sa lupa sa Barangay Carcum, Sapad, Lanao del Norte. Para po sa detalye, nasa kabilang linya po si Colonel Sandy Valles, ang Provincial Director ng Lanao del Norte Police Provincial Office. Magandang hapon, Sir Sandy. Good afternoon po, sir, ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Ano po itong masaklap pong na balita kung saan meron di umano natagpuang 7 bangkay? Tama po ba, sir? Yes po, sa may Sitio Lapao, Barangay Carcom, Sapad, Lanao del Norte. This is more or less 30 kilometers from the Sapad Police Station of Lanao del Norte, and ito is medyo malayo, walang signal at naglalakad na pong yung tropa during the recovery of those founded bodies po. Sir Sandy, ano po ito? Mga magkakamag-anak at sino po ang na-identify na po ba kung merong suspect, sir? Well, based on our initial investigation, ito po ay magkamag-anak po based on the record IDs, identification card. However, as to the motive, we are conducting a thorough investigation for this matter. In fact, we are waiting for the complainant, yung magkamag-anak po na galing pa ng Margos, Tubig, Zamboanga del Norte. Ano po ba tayong persons of interest na tinututukan, sir? Well, as of this time, sir, as I've said, we're conducting our thorough investigation. We are in the infancy of our investigation, and hopefully we have some actually meron ng mga anggulo natin tingnan dito. But as of this time, I cannot disclose for this time because tuloy-tuloy pa po yung aming mga investigation po. Okay. Colonel Sandy Valles, sir. Paano po Yes, ba? sir. Yes, ma'am. Yes. Paano po ba na-discover yung mga bangkay na ito ng magkakamag-anak? Sino po ba ang nagpalala sa ating mga kapulisan? Just yesterday, January 7, mga 9 o'clock po, may isang concerned citizen na pumunta doon sa may Sapad Police Station na meron silang nakita po na bangkay na nilibing doon sa mentioned place sa may Barangay Carcom, Sapad, Lanao del Norte. Kaya pinuntahan po ng ating tropa. In fact, from the station, the travel or walk by foot by almost 2 hours yung nila bago nila site ng cadaver. So together with Philippine Army and of course the municipal health officers. Kung magkakamag-anak ang mga ito, Bok, meron na ba kayong kung ilang taon yung mga victim natin? Like anong estimate
taon nila? May bata ba dyan? Matanda? Oo. Meron na ba Nanay, tayong tatay, anak? initial man lang personal data ng mga victim natin? Ilang babae, ilang as to the lalaki? documents submitted by the Chief of Police of Sapad, actually, 3 pa po yung na-identified based on their IDs. May 54 years old, may 43 years old, at saka may 50 years old. Yung 4 po, hindi pa na-identified because we are waiting for the complainant na galing ng Marcos City, Sambusur to identify those other 4 cadavers po. Sir Sandy, paano po pinatay itong mga biktima, sir? Baka meron kayong impormasyon, sir. Well, based on the recovered evidence, meron pong na-recovered na shell ng caliber 45 po. Pinagbabangay. Arel. Na rin mga tama, gunshot. Arel na naman. Mukhang matinding galit. Biro mo, 7. Yes. Itong Sir bangkay. Sandy, Massacre. Sir, tatanong ko lang po, paano po sila ibinaon dyan? Parang nakikita, nakapatayo po silang ibinaon dyan. Parang, Well, actually, hindi ko pa na masyadong naano yung Chief of Police dahil unang-una, yung signal po ng area ng Sapad is medyo hindi masyadong yung signal. But accordingly, no, and based on the submitted pictures, lang po, hindi malalim, no? Siguro 1 meter or 2 meters lang po ang lalim ng cadavers kung saan sila inilibing po ng mga perpetrators po. Opo, yun. Ako. Ibig sabihin, exposed, yung makikita na merong Malamang, nakalibing. Baka yung ulo nakalabas. Yes po, Pinalabas talaga kaya nila. nga po na isang concerned citizen na nakita po, kaya tumakbo siya doon, pumunta doon sa Sapad Police. Nag-report po sa ating yung desk officer natin na meron silang nakita po na bangkay doon sa the mentioned place. Yo. opo, kasi base sa mga pictures, parang mga ulo ba nila yung mga nakalabas, Isang sir? Kung ayaw kasi nilang ipaalam, pwedeng hindi nila ilutang. So, Tama. medyo malalim sigurong investigation talaga ang kailangan gawin para talagang mapag-alaman natin Oo, kung ano yung posibleng motibo. Sabi nga natin kanina, di ba, sir? Kasi medyo nakakaano yung tingnan, yung mga sinend sa atin, ng mga photos. Nakakakilabot, ma'am. nakakakilabot na, Sir, nakatayo. ang epekto nito dyan sa mga mamamayan ng Lanao ay talagang nakakagimbal, ano? Ano po ba ang mensahe po ninyo dyan sa mga kababayan niyo dyan, o sa mga tao dyan, sa mga kasambahay natin, patungkol po dito sa nangyaring malagim na krimen na ito, sir? Well, the province of Lanao del Norte, the peace and order is still manageable, no? And we're in constant coordination and collaboration with the armed forces as well as the provincial government of Lanao del Norte. At wala silang ikatatakot po. Ano na to, minsan na ito. I should say that is isolated case and nagtulungan naman po kahit yung mayor ng Sapad at mayor ng adjacent municipality to identify those perpetrators. Ayun. And then we still, no, we can say that the province of Lanao del Norte is they're free to be here, no, enjoying the tourist area here. So wala pong silang katatakutan po kasi malayo yung area. Yan. Ayan. Yan ang mga Okay, so Colonel Valles, paki-update na lang kami sa progress ng iyong investigation, ano? Para maganda rin na mabigyan natin ng update yung ating mga kababayan. Tama nga rin yung sinabi niyo na isolated case itong nangyari. Kung away man ito, it will not affect yung mga tourist na pumupunta dyan sa area natin. Pero maganda rin na mabigyan natin ng update yung mga kababayan natin para malaman nila kung ano ang talagang nangyari dito sa krimen na ito. Pagbigay na. Yes, sir. Actually, sir, when I assume as the provincial director here in the Lanao del Norte, last 2014, may kung program na ginagawa, yung PMKP, yung People Must Know program, no? Even the Chief of Police will see about their accomplishment and then even if there are incidents, pinapaalam po nila yung ating mga kababayan, lalo na yung ating mga local officials, para mapakita nila what the doing in the province of Lanao del Norte.
Ayan, additional question pa, Bok. O ano ba yung meron ka bang panawagan sa ating mga constituent, ating mga kasangbahay dyan sa inyong nasasakupan, lalo na siyempre sa nakakaalam at nakakapanood ng isang isolated case na ito? Isolated case na naman. Well, as I've said, hindi sila matatakot po yung now dahil ang kapulisan, sundaladuhan, and other local officials nagtulong-tulungan. Yun ang mga kababayan, hindi naman talaga maiwasan natin na matakot. Sasabihin nila na wag matakot ang mga residente diyan sa lugar na, pero mga kababayan, biruin nyo yan. Masakir na yan kasi 7 po ang nakitang ibinaon. Buong pamilya ito, mga kababayan, At ang parang may narinig tayo na balita tungkol dyan ay may kasama itong 14 years old, mga kababayan. Kasi nga itong pamilya na ito ay pupunta sana ng Cebu para magtrabaho nga. May nag-recruit sa pamilya na ito para nga magkaroon sila ng trabaho, mga kababayan. Pero nga bakit napunta doon sila sa Lanao del Norte, mga kababayan? At yun nga, nakita nga na wala ng buhay itong buong pamilya. May panayam yung kapatid, mamaya-maya ilabas din natin dito sa ating YouTube channel, mga kababayan, para nga malaman natin kung ano ba ang talagang dahilan, kung may alam ba itong kapatid din, kung may mga kalaban ba ito noon sa kanilang lugar, mga kababayan, para naman maliwanagan yung ating mga kababayan, at yun na nga, maibsan man lang yung takot ng ating mga kababayan dyan sa lugar kung saan nakita itong 7 bangkay, mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo, Shout out muna tayo kasi nga grabe na ang patayan ngayon, grabe, talaga naman ito'y talagang nakakagimbal ito. 7 buong pamilya, grabe. Ay nako, shout out kay Jeremiah Saha, shout out, kay Luciana, shout out. Kay Lods Rosalie Malit, shout out, Meron na naman patayan dyan sa Negros, meron na naman. Lods, sunod-sunod na naman daw yung nangyayaring patayan dyan sa Negros Oriental. Shout out din kay Din, Shout out kay Ruina Mangawang. Shout out kay Sashi Ad. Shout out kay Sinuklihan. Shout out, Anthony Kiano, shout out. Ma'am Caroline Kawakami, shout out sa iyo, ma'am. Shout out kay Ma'am Caroline Kawakami. Kay Benji Gonzalez, shout out. Kay Rinrin Butoon, shout out. Kay Jun Midis Alas. Kay Ma'am Joyce ng Japan, shout out. Kay Armando Cabrera, shout out. Kay Ma'am Bergie Verheldius ng Pulilan, Bulacan. Kay Lynn Hilin, shout out. Kay Clotida Garcia, shout out. Josephine Borja, shout out. Nurian Jean Villamel, shout out. Rosita Williams, Purjas, shout out. Kay Lods Rapido TV, shout out sa iyo, Lods, kasamahan ko ito sa Kalingap, mga kababayan, dati, Ito yung mga trupa nating, mga trupang vlogger. Shout out naman kay Jeremiah Saha, kay Tirian Alexis, kay Luz Bimin Abinuhar, at kay sino ba ito isa? Marcy Lumirbin Santos Silao Jr. Yan ang mga kababayan, dito lang muna. At once again, habol natin Siri Galicia. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.